إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at humihiling ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkop kay Allah sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking gawa. At tunay nga na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw, at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay, maliban lamang sa patnubay ng pananampalatayang Islam. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos, ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpapalat, kapayapaan, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at mga sahaba, at sa lahat ng tumangkilik at sumunod sa kanyang patnubay, hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Nagbanggit si Allah ng mga ayatan ng Quran patungkol sa pagpapaalala ng pagkakaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, o mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatihi, ng tunay at karapat-dapat na pagkatakot na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag daw natin hahayaan na tayo'y daratna ng ating mga kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga tunay na mga Muslim, na tayo ay mga tunay na mga kumikilala at sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida. Katakutan natin ang ating Panginoon, o magpakita tayo ng takwa sa ating Panginoon, na nilikha tayo mula sa isang tao. Wa khalaqa minha zawjaha, at pagkatapos nito ay nilikha ni Allah ang kanyang kapareha.
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. At pagkatapos ay pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala o nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nila ang maraming kalalakihan at kababaihan. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. At matakot kayo kay Allah na tatanungin niya kung paano natin ginugol ang ating buhay. Wal arham. At marapat sa isang Muslim na may takot kay Allah ay huwag niyang putulin ang kanyang mabuting ugnayan sa kanyang kamag-anakan. Innallaha kana alaykum raqiban. At tunay nga na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagian sa atin ay nakabantay at nakamasid. Sa huling aya ng pagpapaalala ng takwa kay Allah, sabi sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah, wa qulu qawlan sadidan. At magsalita kayo ng matuwid. Magsalita kayo ng katotohanan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. At sa pamamagitan nito, sa pagkakaroon ng takot kay Allah at pagsasalita ng matuwid, yuslih lakum a'malakum. Dito ay magreresulta ng pagiging mabuti ng ating mga amal. Pagre-resulta ng pagiging mabuti ng ating mga sala, ng ating sadaka, ng ating da'wa, ng ating lahat ng mga ginagawa para sa pananampalatayang Islam. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. At pagkatapos ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Sa huli, sabi ni Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. At sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'aziman, ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagumpay. Ang sabi ng mga tafsir, ang tagumpay na ito ay tagumpay sa dunya at tagumpay sa akhirah. Tagumpay dito sa mundo at tagumpay sa kabilang buhay. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay hinirang niya upang magkasama-sama sa mabiyayang araw ng Jumaa upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang dakilang pagsamba na kanyang tinakda para sa mga mu'minin. Ang pagdalo, pagsasagawa ng pagsamba sa araw ng Jumaa. At tayo'y magpasalamat at lumulawalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa kabila ng ating mga ginagawa, sa kabila ng maraming ginagawa ng mga Muslimin, ay naglalaan siya ng oras sa araw ng Jumaa para sambahin at kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ay biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Bigyan tayo ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagpupunyagi na tayo makadalo sa araw ng Jumaa upang tayo ay mapaalalahanan sapagkat sinabi sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala kayo sapagkat ang pagpapaalala ay nakapagpapataas ng antas ng pananampalataya ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon sa panahon natin, ang pinaka malakas na uri ng komunikasyon sa lahat ng panahon ay maaaring masabi natin na ngayon ang pinakamalakas ng pagkakaroon ng komunikasyon ng mga tao. Ito ay tinatawag natin sa mordedong panahon na social media. Ang social media, ito ngayon ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na maaaring magamit ng individual para sa pagkakaroon ng komunikasyon. At ito'y maraming kabutihan. Sa pamamagitan ngayon ng social media ay nagkakaroon tayo ng tawasul, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating mga kamag-anak na matagal na nating hindi nabibisita, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa mga kaibigan na hindi na natin nakikita ng matagal na panahon. Isa ito sa kabutihan ng social media. Isa pa sa kagandahan ng social media ay nagagamit natin ito sa pagpapalaganap ng Islam.
Nagagamit natin ito upang ipalaganap ang Islam, paglilinaw sa mga miskonsepsyon at iba't iba pang mga paninira nila sa pananampalatayang Islam. Isa sa malakas na kasangkapan na maaari nating gamitin ay ang social media. Walang duda na nakakatulong ito sa ating komunidad. Sa kabilang banda ay may mga kasamaan din na naidudulot ito. Maraming kasamaan ang naidudulot ito na pwede natin isa-isahin. Pero ang isa sa nais nating banggitin sa pag-uusap na ito ay ang pagkalat ng mga kasinungalingan. Pagkalat ng mga maling impormasyon na minsan ay nagiging sanhi ng pagkasira ng komunidad. Lumalaganap ito kahit na pa sa usaping pampolitika, kahit na pa sa magkaibigan, kahit na pa sa mag-asawa, at anumang mga relasyon sa pagitan ng mga tao. Minsan sa paglaganap ng mga maling informasyon ay nasisira ito dahil din sa social media. At mas tinatawag natin ito sa makabagong pananalita na mga fake news. At ang mga fake news na ito ay marapat na sa isang Muslim ay hindi siya naaapektuhan sapagkat ang paggawa, pagpapakalat at paniniwala rito ay masidhing tinutudulan ng ating pananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga sumasampalataya, isa itong kaida, panuntunan ng isang Muslim na darating sa kanya ang isang impormasyon, ang sabi sa Quran, in ja'akum fasiq, na kapag may dumating sa inyong fasiq, na may dalang balita, fatabayyanu, fatatabbatu, sabi ng mga ulama sa pagtafsir. Sa tuwing may darating sa ating balita, anuman ito, at ito'y sinabi na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binaba itong aya na ito upang maging panuntunan nating mga Muslim ngayon, na kapag may darating sa ating balita, fatabayyanu. Ito'y nangyari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na inutusan niya si Walid bin Uqba radiyallahu anhu na kumulekta ng zakat sa Banu Mustaliq. Inutusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang isa sa kanyang mga sahaba na magkolekta ng zakat. At kung titignan natin sa kasaysayan, si Walid bin Uqba ay meron hindi mabuting ugnayan sa Banu Mustaliq. Kaya nang inutusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang siya'y malapit na sa lugar ng Banu Mustaliq, nakita niya ang mga tao doon ay lumalabas at para bang nagtitipon upang salubungin siya. At dahil dito, natakot si Walid at hindi siya nangolekta ng zakat at bumalik siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nang bumalik siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ya Rasulullah, hindi ako nakakolekta ng zakat sapagkat ayaw nilang magbigay." Yan ang pinarating ni Walid, na ayaw nila magbigay at hindi sila magbibigay sapagkat sila ay hindi susunod sa pagbibigay ng zakat. Nagalit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagpa-assemble ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng hukbong upang digmain ang Banu Mustaliq. Pero kasanayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na bago magpadala ng hukbong sa isang lugar ay nagpapadala siya ng mensahero upang linawin. Nang dumating ang mga mensahero doon sa Banu Mustaliq ay nalinawan. Sinabi ni Walid na hindi daw kayo magbibigay ng zakat at kayo ay nagtitipon upang siya ay puksain. Ang sabi ng mga taga Banu Mustaliq, nagkakamali po si Walid sapagkat kami ay nagtitipon upang siya'y salubungin, na kami ay nagpapasakop na sa pananampalatayang Islam at kami ay malugod na magbibigay ng zakat.
At dahil dito, muntik nang sugurin ng hukbong ng mga sahaba ang Banu Mustalik na isang tribo na kayayakap lamang sa pananampalatayang Islam na maari silang ma-wipe out. Isang tribo na yumakap sa pananampalatayang Islam. Dahil sa maling balita, kaya nga nung binaba ang aya, Ya ayyuhalladina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu bijahala fatusbihu tusibu ala ma fa'altum nadimin. Sabi sa Quran, o mga mananampalataya, in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Linawin nyo. Bakit? Baka in tusibu qauman bijahala patusbihu ala ma fa'altum nadimin. Na kapag dahil sa jahala, sa hindi tamang pagkakaunawa o pagkakamali, ay magresulta ng malaking problema. At dahil dito, muntik na magkaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng mga Muslimin mismo. At ito'y hindi malayong mangyari sa panahon natin ngayon, na dahil sa mga maling balita, dahil sa mga fake news, dahil sa mga maling pagdating ng mga balita sa atin, o pagkalat o paniniwala, ay maaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Kaya dapat sa ating mga Muslim, kapag may dumating na balita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kung may darating sa ating balita, fatabayyan. Hindi kaagad tayo maniniwala. Hindi dapat ang isang mananampalataya ay naniniwala base sa pagiging panatiko niya. Na kahit na anong sabihin, basta ito'y kakampi ko, kahit na mali, kahit na walang pagpapatatag, ay paniniwalaan na natin kaagad. Mali iyon. Na kahit na saang usapin pang pamilya, usapin pang politika, usapin pang bansa o tribo, kapag may dumating na balita sa atin, fatabayyanu. Ito'y kaida, ito'y panuntunan na tinuro sa atin ng Islam, at hindi tayo dapat magiging panatiko. Na dahil nang galing ito sa ating kinikilalang grupo, ay dapat tayong maniwala kaagad. Dapat sa mga Muslim ay magkaroon tayo ng pagpapatatag at pagpapatibay dito. Pangalagaan tayo nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga fake news. At ito'y nangyari 1,500 taon nakakaraan. Nanilinaw na sa mga Muslim na kung may darating sa ating mga balita na mali, dapat nililinaw natin. Lalo ngayon, sa kabila ng maraming kabutihan ng social media, na wala sigurong tao ngayon, lalo na sa Pilipinas, na hindi gumagamit ng social media. Wala. 90% ng populasyon natin ay marunong gumamit ng social media. Pero dapat maging maingat tayo. Kailangan maging mapanuri tayo upang hindi tayo magaya sa nangyari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At alhamdulillah, nandun pa, buhay pa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam upang magabayan ng tao. At kung titignan natin sa tarikh, sa history ng Islam, maraming mga digmaan. At kahit sa history natin sa Pilipinas, at anumang mga bansa, maraming nangyaring mga patayan dahil sa maling impormasyon at maling balita. At dapat sa ating mga Muslim, hindi mangyari ang ganito sapagkat meron tayong malinaw na aya ng Quran na maggagabay sa atin sa ating magaganap itong mga bagay na ito. Kaya't manalangin tayo at magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pangalagaan tayo sa ganitong uri ng mga panlinlang sa ating komunidad ngayon. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at ay proteksyonan ang ating komunidad na mga Muslim sa mga panlilinlang na ganito. At idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan ang ating mga leader. Pangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga leader sa mga ganitong uri na mga panlilinlang. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunnah hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Tunay na ang pagpapakalat ng mga maling balita o maling impormasyon ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadhiban an yahdath bikulli ma sami'a," o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapat na daw anya upang tawaging sinungaling. Kafa bil mar'i kadhiban. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapat na maturing na isang sinungaling ang isang tao an yuhadditha bikulli ma sami'a. Sapat na daw, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kilalaning sinungaling ang isang lalaki o isang tao na lahat ng kanyang naririnig ay sinasabi niya. Kumbaga, naglilipat siya ng mga balita, may narinig siya dito, sinasabi niya sa iba. Ito din ang isang parang makabago natin ng lahat ng nakikita natin, sinishare natin kagad sa social media, nang walang tatabat, nang walang pagpapatatag o walang pagpapatibay. Marami sa atin, sabi ng mga ibarat ngayon o mga words sa social media, na isi-share mo muna bago mo pag-aralan. Ito'y maling konsepto. Kailangan pag-aralan muna natin bago natin i-share ang mga bagay-bagay. Sapagkat sa isang share, lalo na kung ikaw ay pinagtitiwalaan ng mga tao, may posisyon ka sa community, o isa kang ustad o mangangaral ng Islam, o isa kang kagalang-galang na leader, maaring ang isang share mo na mali ay paniwalaan ng malaking bilang ng tao, na maaring ikasira ng komunidad o individual. Kaya nga sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit wala ka pang sinasabing mali, sabi, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddith bikulli ma sami'a." Sapat ng kilalaning sinungaling ang isang tao na lahat ng naririnig niya, sinasabi niya. O lahat ng nakikita mo na nakapost sa feed mo, ay sinishare mo nang wala namang kakwenta-kwenta o wala namang madudulot na kabutihan. Kaya nga sinabi sa atin sa isang mabuting ugali ng isang Muslim ay yung iwanan mo yung mga bagay na wala ka namang kinalaman. At sa isang hadith pa na kung wala kang sasabihing mabuti, alyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kung ikaw ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, palyakul khairan. Magsalita ka ng kabutihan, o sa makabagong panahon natin, mag-post ka ng mabuti, o liasmut. O manahimik ka na lang. Marami sa atin ngayon, lahat na lang pinopost, kahit walang pagpapatibay. Lahat na lang sinishare. Nagiging resulta ng pagkasira ng komunidad, minsan kahit maliit lang, kahit relasyon na mag-asawa, magkaibigan. Bakit? Kasi sa maliit na bagay nito, samantalang sinasabi sa atin ng pananampalataya natin, na dapat tayo magsabi ng mabuti o kaya tayo manahimik na lamang. Binigyan tayo ng detalye ng Islam, paano harapin itong isa sa malaking problema ng komunidad natin ngayon, ang paglaganap ng mga paglilinlang at maling mga balita. Bago pa dumating, ang problema ng community natin na ito ay may malinaw na blueprint ang Islam. Paano ito maiwasan ng mga Muslim? Isa pa sinabi ng Quran, o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wal fitna asyaddu minal qat." Ito'y napaka lakas na ayat.
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang fitna daw at bahagi ng nadudulot ng mga panlilinlang at mga maling informasyon ay paglaganap ng fitna. Wal fitna asyaddu minal qatl. At ang fitna daw ay mas masidhi pa sa pagpatay, qatl. Mas masidhi pa ang nadudulot ng ng kasamaan ng paglaganap ng fitnaan niya daw kaysa sa pagpatay. So dapat sa ating mga Muslim ay maging mapanuri, maging bantay sa ating mga sarili. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang sinasabi maliban na may anghel na nagtatala. Lahat ng lumalabas sa atin, eto'y sinabi mo, eto man ay pinost mo, maliban na ito'y naitala sa iyo. Ang tanong, naitala ba ito sa kabutihan mo o naitala ba ito sa iyong kasamaan? Hindi natin alam sa araw ng paghuhukom na meron tayong isang mabigat na kasalanan na mabigat pa sa kahit na anong kasalanan na nagawa natin, na madidiscover natin na ito pala ay galing lang sa isang post mo na napakaliit. Hindi natin alam na may shinare tayo na nagresulta ng malaking kaguluhan na ito'y nagpabigat sa ang masama pa dito ay hindi natin napagtaubahan sapagkat akala natin maliit na bagay lang. Malalaking kasalanan natin na nagagawa, napagtataubahan natin. Pero dahil sa pagiging negligent natin o kawalang bahala, nagsishare tayo ng kahit na ano na lang na dapat hindi ugali ng isang Muslim. Hindi natin alam sa araw ng paghuhukom, may malaking kasalanan pala tayo na naginawa lang ng isang click lang ng kamay mo. Na mabigat na kasalanan, na isang click lang pala ang ginawa mo, pero mas mabigat na kasalanan pa sa kanong mga kabair dyan. Na napagtaubahan mo sapagkat alam mong kasalanan, pero yung na-click mo, na akala mo may shinare ka lang ng isang bagay na katatawanan, o bagay na akala mo wala lang, yung pala ay isang malaking kasalanan na naidulot mo sa komunidad na siyang sisingilin sa iyo sa araw ng paghuhukom. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay ibilang tayo sa mga kaum na hindi kailanman tatangkilik sa mga kasinungalingan. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan tayong palagian ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kasamaan na idinudulot ng social media sa panahon natin ngayon. Inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha dhikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.